Sa isang kakaibang mundo kung saan dose-dosenang mga misteryosong kaganapan ng kusang pagkasunog ang nagaganap araw-araw, ang mga taong kusang nasusunog ay sisira sa kanilang kapaligiran bago sila mamatay. Walang nakakaalam kung bakit sila nagdurusa nito, at ang mas nakakatakot, lahat ay may pagkakataong magdusa nito. Upang harapin ang krisis na ito, ang mga tao ay nagtatag ng isang special fire force na may mga espesyal na kakayahan. Haharapin nila ang mga kaganapan ng kusang pagkasunog at iimbestigahan ang sanhi nito sa hinaharap. Ang ating bida, si Shinra, ay kaka-graduate lang sa fire school. Siya ay may espesyal na kakayahan na magpaputok ng apoy gamit ang kanyang mga paa para sa paglipad at pagkarga ng enerhiya. Gayunpaman, sa tuwing nakakaramdam siya ng kaba, hindi niya mapigilan ang pagpapakita ng isang masamang ngiti, kaya tinatawag siyang demonyo ng kanyang mga kaklase. Isang araw, nang pupunta si Shinra sa Special Fire Force Company 8 para magulat, nakita niya silang nakikipagharap sa isang infernal. Ito ang unang pagkakataon niyang masaksihan ang kapangyarihan ng Special Fire Force. Pinahina muna nila ang infernal gamit ang isang thermal weapon na nilagyan ng firefighting ammunition, at pagkatapos ay kinokontrol ang apoy upang maalis ang pag-atake ng infernal bago sirain ang puso nito gamit ang spike. Sa huli, nililinas ng madre ang kaluluwa ng infernal. Nang sa tingin ng lahat ay natapos na nila ang kanilang misyon, ang madre ay nahulog sa panganib, at agad na isinaaktibo ni Shinra ang kanyang kakayahang iligtas ang madre. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sasali siya sa Special Fire Force Company 8, at sinundan ng mga kasamahan sa koponan sa headquarters. Ngayon ay ipakikilala ko ang mga pangunahing tauhan, si Akitaro, ang kapitan ng Special Fire Force Company 8, ay mahilig mang-asar sa mga bagong dating. Ang seryosong lalaking may salamin ay ang pinuno ng squadron, si Takehisa. Ang blonde na madre na si Iris ay naliligo, habang si Maki na may sexy na katawan, ay isang mukhang masungit ngunit mabait na babae. Tanging sina Akitaro at Iris ng Company 8 ang walang espesyal na kakayahan, habang sina Takehisa at Maki ay pangalawang henerasyong pyrokinetic na kabataan, at si Shinra ang pangatlo. Ang unang henerasyon ay talagang tumutukoy sa mga infernal na kusang nasusunog noong unang mga araw. Sa mga susunod na henerasyon, ang ikalawang henerasyon ay maaaring kontrolin ang apoy, habang ang ikatlong henerasyon ay maaaring kontrolin at bumuo ng apoy sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, nakatanggap ang mga miyembro ng Company 8 ng bagong gawain. Sa eksena, ang nagngangalit na apoy ay nagpapaalala kay Shinra ng kanyang mga masasakit na alaala. Noong siya ay bata pa, isang kakaibang apoy ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang ina at kapatid, at ang mga kapitbahay ay naniniwala na ang apoy ay sanhi ni Shinra, na nagtataglay ng pyrokinesis. Simula noon, hindi na siya makangiti ng normal. Sa pagtatapos ng memorya, naalala ni Shinra ang kanyang layunin sa pagsali sa Special Fire Force, na iligtas ang mga taong pinahihirapan ng apoy at maging isang malaking bayani sa puso ng mga tao tulad ng ipinangako niya sa kanyang ina. Gayon din, nais niyang imbestigahan ang katotohanan ng nangyaring sunog sa kanyang pamilya bilang miyembro ng Fire Force. Sa pag-iisip na iyon, napagtagumpayan ni Shinra ang kanyang takot sa apoy at ini-activate ang kanyang kakayahang patayin ang infernal, na nakumpleto ang misyon na ito. Pagbalik nila sa istasyon ng bumbero, nalaman ni Shinra ang magandang balita na may paparating na paligsahan sa bumbero, kung saan maaaring matuto si Shinra mula sa ibang mga company tungkol sa kaganapan ng sunog. Gayunpaman, ang masamang balita ay sumusunod. Bukod kay Shinra, isa pang bagong dating, sasali rin si Arthur sa patimpalak. Siya ay kaklase ni Shinra at isang third-generation powerhouse na may kakayahang bumuo ng dense at nagpapainit na mga blades ng plasma gamit ang apoy. Pero ang kinaiinisan ni Shinra ay parang may adolescent delusion si Arthur, dahil palagi niyang pinapantasya ang pagiging knight na tinatalo ang Demon King at nagligtas sa prinsesa. Kaakibat ng titulong demonyo ni Shinra, madalas siyang labanan ni Arthur sa paaralan. Bago makapagpatuloy sina Shinra at Arthur sa isang duel, ang Company 8 ay nakakuha ng bagong gawain habang ang isa pang infernal ay lumitaw sa lungsod. Habang papunta sa mission site, sinabihan ni Akitaro ang mga bagong dating na huwag ilabas ang kanilang mga armas sa harap ng pamilya ng mga biktima, dahil umaasa ang mga miyembro ng pamilya na makakaalis ng mapayapa ang kanilang minamahal. Nang dumating ang puwersa ng bumbero sa pinangyarihan, nakaramdam sila ng ilang abnormalidad. Ang infernal sa pagkakataong ito ay tila may malay, nakangisi sa brigada ng apoy at hindi sumasalakay. Bagamat madali nilang nalutas ang infernal, may mas kakaibang mangyayari. Bumubuhos ang malaking halaga ng pulbos sa silid, na sinundan ng pagsabog, na sa kabutihang palad ay walang nasawi,
ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng mga miyembro ng Company 8 na ang kaganapan ay malamang na isang pagsasabwata na gawa ng tao. Sa oras na ito, ang utak sa likod ng eksena, si Joker, ay nakangiti ng masama. Sa araw ng paligsahan, nahanap ni Shinra ang bumbero na nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Nang tatanungin na ni Shinra ang kapitan ng Special Fire Force Company 1 tungkol sa katotohanan ng nangyaring sunog sa kanya, nagmamadaling umalis ang kapitan. Parang may tinatago siya. Sa oras na ito, si Tamaki, isang bagong dating sa kalaban na company, ay lumilitaw sa harap ni Shinra. Gusto niyang pigilan si Shinra sa panggigipit sa kapitan, ngunit tila may kakaiba siyang pangangatawan na nagiging dahilan para laging mahawakan ng iba ang kanyang pribadong bahagi. Kinakabahan pero kinikilig si Shinra. Sa sandaling ito, magsisimula na ang laban, kaya pansamantalang sususpindihin lamang ni Shinra ang investigasyon at tumutok sa kompetisyon, kung saan dapat tanggalin ng mga kalahok ang mga disguised infernals at iligtas ang mga nakulong na hostage sa kunwaring eksena ng sunog. Habang tumunog ang sipol, agad na ini-activate ni Shinra ang kanyang kakayahang makapasok muna sa gusali, ngunit bigla niyang natuklasan na may mali dito. Ang lahat ng mga tauhan sa loob ay ibinagsak sa lupa ng isang kakaibang tao, si Joker, na gumamit ng pulbos upang lumikha ng isang pagsabog hindi pa nagtagal ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit nagpakita si Joker dito ay gusto niyang makumbinsi si Shinra. Ipinagtapat niya na ginawa niya ang pagsabog noong nakaraang pagkakataon, at ibinunyag na hindi pa patay ang kapatid ni Shinra. Isang tao sa espesyal na puwersa ng bumbero ang nagtatago ng katotohanan. Nagulat si Shinra na malaman ang bahagi ng katotohanan, ngunit naiinis siya sa pananakit ni Joker sa ibang tao, kahit na gusto pa niyang malaman ang higit patungkol sa katotohanan. Sa makatuwid, tinanggihan ni Shinra ang imbitasyon ni Joker at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Gayunpaman, si Shinra ay hindi katugma para kay Joker. Nasugatan siya ng isang pagsabog na dulot ng paggamit ng kalaban ng misteryosong pulbos, at pagkatapos ay natamaan sa braso. Buti na lang at nagmamadali sina Arthur at Tamaki para tulungan si Shinra. Dahil nabigo si Joker na dalhin si Shinra sa kanyang panig, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa laban, nagtapon na lang siya ng maraming pulbos at tumakas. Sa pag-aalala sa pagsabog na dulot ng pulbos ay malamang napapatayin ang lahat dito, agad na hiniling ni Shinra sina Arthur at Tamaki na buksan ang isang butas sa bubong, kung saan lumipad si Shinra palabas ng gusali kasama ang iba bago ang pagsabog. Nang matapos ang insidente, sinabi ni Shinra sa kapitan na si Akitaro ang tungkol dito. Pinaghihinalaan niya na ang Special Fire Force na kanyang sinalihan ay nagtatago ng isang lihim, at pagkatapos ay nalaman sa isang pakikipag-usap kay Akitaro na ang komposisyon ng Special Fire Force ay napakakomplikado. Ang Company 1 ay binubuo ng mga miyembro mula sa Holy Soul Temple, habang ang Company 2 ay nasa ilalim ng direktang kontrol ng Tokyo Armed Forces, at ang Company 5 ay hawak ng very technologically advanced na Hijima Industries na nagbibigay ng espesyal na kagamitan para sa Special Fire Force. Ang bawat company ay may iba't ibang posisyon, at ang kanilang impormasyon ay hindi ibubunyag sa isa't isa. Sinasabi pa nga na may nakaalam sa sanhi ng pagkasunog ng tao mula sa Special Fire Force. Para sa Special Fire Force Company 8, kung saan nabibilang si Akitaro, responsable itong mag-imbestiga sa ibang mga company upang malaman ang dahilan, iligtas ang mga taong maaaring maging infernal, at palayain ang mga tao mula sa pamumuhay sa takot sa kusang pagkasunog. Ang insidenteng ito ay kailangan pa ring imbestigahan, at hindi nangangailangan ng mahabang panahon si Takehisa upang malaman na ang pulbos na ginamit ni Joker ay nakuha mula sa Infernals, na nagmumungkahi na maaaring mayroong isang company mula sa Special Fire Force na gumagamit ng mga bangkay ng Infernal para sa mga eksperimento. Habang ang lahat ay nag-iisip, ang company ay tumatanggap ng isang kagyat na gawain. Si Miyamoto, isang miyembro ng Special Fire Force, ay inabuso ang kanyang kakayahan para pumatay ng mga inosenteng tao. Nang siya ay nilitis ng korte, bigla siyang nasusunog, nagiging isang infernal na may kamalayan. Si Akitaro, sa takot na patuloy na papatayin ni Miyamoto ang mga inosenteng tao, ay agad na hiniling ni Shinra, na napakabilis maglakbay, napigilan si Miyamoto. Sa sandaling ito, pumunta si Miyamoto sa kalye na handang pumatay ng tao, ngunit pinigilan siya ni Shinra na lumapit sa kanya. Sinimulan ni Shinra na salakayin si Miyamoto, direktang nabali ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, ang kapitan ng Special Fire Force Company 5, si Hibana, ay nagpakita upang iligtas si Miyamoto. Si Hibana ay hindi simple, siya ay may napakahusay na kakayahan ngunit may isang napakasamang ugali. Isa pa, mahilig siyang makipaglaro sa katawan ng mga lalaki,
ginagawa niya itong upuan at tinatapakan ng matataas na takong. Ang kanyang mga kasamahang lalaki ay labis na nag-e-enjoy dito. Si Hibana ay napaka-curious tungkol kay Miyamoto, na maaaring panatilihin ang kanyang katinoan pagkatapos na maging isang infernal, kaya gusto niyang ibalik siya para sa dissection. Sinubukan ni Shinra na pigilan si Hibana na kunin si Miyamoto, ngunit napadapa ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang tumangala si Shinra, ang kanyang paningin ay nasa ilalim ng kanyang palda. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng responsibilidad ng Company 8, at nag-aalala si Hibana na ang puwersahang pagbawi kay Miyamoto ay magiging sanhi ng pagiging kaaway ng Company 8 at makakaapekto sa mga susunod na plano sa pananaliksik. Sa makatuwid, nang lumitaw si Akitaro, natatanggap ni Hibana ang karapatang makitungo kay Miyamoto sa kondisyon na ibabahagi ang mga resulta ng pag-aaral. Di nagtagal, bumalik si Shinra sa istasyon ng bumbero para sa pagsasanay, ngunit hindi sinasadyang nahanap niya si Iris na nagdarasal, at tila may iniisip siya. Hindi nito nakuha ang atensyon ni Shinra ng matagal. Nang walang gaanong pag-iisip, dumating si Shinra sa lugar ng pagsasanay at nalaman na ang Company 8 ay malapit nang mag-imbestiga sa Company 5, para sa patuloy nitong ilegal na pag-aaral sa mga infernal at malisyosong pinsala sa mga inosenteng tao. Higit pa rito, malamang na nalaman ng Company 5 ang sanhi ng kusang pagkasunog. Pagkatapos ng paliwanag, nagpasya si Akitaro na salakayin ang headquarters ng Company 5 sa hating gabi upang makuha ang kanilang mga materyales sa pananaliksik. Samantala, si Hibana ay tumutuon sa pag-dissect kay Miyamoto, ganap na hindi alam ang paparating na pag-atake. Gabi na, ang Company 8 ay naglunsad ng sorpresang pag-atake sa Company 5, kung saan si Shinra ang nangunguna upang makuha ang atensyon ni Hibana, habang hahanapin ni Arthur ang mga resulta ng pananaliksik. Para naman kay Takehisa at Maki, sila ang may pananagutan sa pakikipaglaban sa mga miyembro ng Company 5. Hindi nagtagal para maalis ni Takehisa at Maki ang mga rank and file na miyembro ng Company 5. Noon lang, si Toru Kishiri, isang bagong dating sa Company 5, biglang sumulpot. Siya ay isang ikatlong henerasyong pyrokinetic na kabataan, na kayang punan ng gum ng nasusunog na gas at pagkatapos ay kontrolin ang paggalaw ng gum upang magdulot ng pagsabog. Napansin ni Takehisa kung saan nagtatago si Toru Kishiri at ginamit niya ang kakayahang kontrolin ang trajectory ng bala, sa kalaunan ay natalo si Toru Kishiri. Samantala, si Arthur ay naharang sa kanyang pagpunta sa sentro ng pananaliksik ni Miyamoto, na naging mas malakas na infernal. Sa una, sinubukan ni Arthur na hawakan ang sandata gamit ang kanyang kaliwang kamay habang tinitingnan niya ang kaaway. Hanggang sa masugatan siya ng husto ni Miyamoto, siya ay lumipat sa kanyang kanang kamay at papatayin ang kaaway gamit ang kanyang kakayahan. Di nagtagal pagkatapos ng aksyon, dumating si Shinra kung nasaan si Hibana, ngunit natagpuan si Iris sa lupa na nakasuot ng nasunog na damit. Bago pala umatake ang Company 8 ay nilapitan na ni Iris si Hibana. Galing sila sa iisang monasteryo at magkaibigan. Nais ni Iris na ihinto ni Hibana ang kanyang malupit na pananaliksik, ngunit tinatrato siya bilang isang walang kwentang eye candy. Ginamit ni Hibana ang kanyang kakayahang sunugin ang mga damit ng madre ni Iris sa kadahilanang napupuot siya sa Diyos. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Shinra na pigilan si Hibana na patuloy na saktan si Iris, ngunit napabagsak siya ng kakayahan ni Hibana na magdulot ng heat stroke. Habang si Hibana ay malapit ng mag-summon ng Clematis, ang mga bulaklak ng apoy, upang tapusin ang labanan, si Shinra, na may malakas na paghahangad, ay tinanggal ang impluwensya ng kakayahan ni Hibana at natigilan si Hibana sa isang suntok. Nang magising si Hibana, sa wakas ay isiniwalat niya ang kanyang karanasan. Nang sila ni Iris ay nasa monasteryo, isang kakaibang apoy ang sumunog sa lahat maliban sa kanila. Mula noon, hindi na naniniwala si Hibana sa Diyos, at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang maging isang tao na hindi kailangang umasa sa iba o mga Diyos. Gayun din, nagpa siya siyang imbestigahan ang sanhi ng kusang insidente ng pagkasunog sa anumang kapalit. Pagkatapos, nagdalamhati si Hibana na dahil natalo siya sa labanan, mawawala sa kanya ang lahat. Ngunit ang pag-comfort ni Shinra ay nakaantig sa kanya, at si Hibana ay umibig sa nakaka-inspire na binatilyo na ito. Kasunod nito, itinigil ni Hibana ang brutal na pananaliksik at sumali sa Company 8, bilang kaalyado sa investigasyon. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Shinra ng isa pang misyon sa pagsisiyasat. Nahihinuha ni Akitaro mula sa impormasyon na ang isang tao mula sa Company 1 ay malamang na lumilikha ng mga infernal, kaya nilalayo niyang isama sina Shinra at Arthur sa Company 1 bilang mga undercover na ahente, upang pag-aralan at imbestigahan ang katotohanan tungkol sa man-made na kusang pagkasunog, batay sa mga patakaran ng Special Fire Force.
Gayunpaman, iniisip ni Hibana na magiging masyadong makalayunin kung mayroon lamang mga miyembro ng Company 8 na sasali sa Company 1, at malamang na kaiinisan lang ito ng Company 1. Kaya, nagpasya siyang ipahayag ang kaganapan upang ang mga bagong dating mula sa ibang mga company ay makasali. Bilang karagdagan kina Shinra at Arthur, sina Toru Kishiri at isang bagong dating sa Company 2 ay sumali rin sa pagsasanay. Nang makita ni Shinra si Burns, ang kapitan ng Company 1, gusto niyang malaman ang higit patungkol sa katotohanan ng sunog, kaya iminungkahi niyang makipagkompetensya sa Company 1 sa kondisyong sasagutin ni Burns ang kanyang tanong kung manalo siya. Sumang-ayon si Burns, at pagkatapos ay tumungo sila sa lugar ng pagsasanay. Ang Special Fire Force Company 1 ay napakalakas. Bukod sa kapitan na si Burns, mayroong 3 pinuno ng squadron, katulad ng mga ikatlong henerasyon na sina Woyan at Reka, pati na rin ang pangalawang henerasyong si Kerim. Ang unang 2 kakompetensya ay ang bagong dating ng Company 2 at si Reka ng Company 1. Ang bagong dating ay hindi pa rin kayang kontrolin ang kanyang mga kakayahan, inaatake ang lahat sa paligid. Inilunsad ni Kerim ang kanyang kasanayan sa oras upang e-freeze ang apoy ng bagong dating. Si Kerim ay may sandata na parang instrumento na sumisiksik ng init at ginagawa itong malamig na hangin upang mag-freeze ng apoy. Ang katunggali ni Shinra ay si Burns. Nang magsimula ang labanan, inilunsad ni Shinra ang kanyang pinakamalakas na pag-atake na gayunpaman ay walang pinsala kay Burns, at hindi nagtagal ay natalo siya ng malakas na airflow na nabuo ni Burns. Kaya naman, nabigo ang kanyang planong hanapin ang katotohanan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakahanap si Shinra ng mga pahiwatig sa kusang pagkasunog. Isang araw, habang nasa isang misyon kasama ang Company 1, aksidenteng nadiskubre ni Shinra na ang isang taong nakasuot ng costume ng pinuno ng squadron ay gumagamit ng ilang mga bug upang lumikha ng pagkasunog. Ang mga bug ay tinatawag na infernal insects, at sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang tao, isang infernal ang malilikha. Agad na hinabol ni Shinra ang lalaki ngunit naabutan niyang pareho sina Kerim at Reka na nakasuot ng parehong costume. Sa ngayon, hindi nangahas si Shinra na gumawa ng ibang aksyon para maiwasang mapansin ng mafia na nasa likod ng eksena. Nang matapos ang misyon, nagpasya sina Shinra at Arthur na lihim na imbestigahan ang 2 pinuno ng squadron, at sa silid ni Kerim, nakakita sila ng isang bote na naglalaman ng infernal insects. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Kerim, ipinagtapat ang dahilan ng paglalagay ng bote dito. Sa huling misyon, nakita ni Kerim ang abnormalidad ni Shinra at napag-isipan niya na marahil ay may parehong intensyon si Shinra gaya ng ginawa niya, na maghanap ng nagmamay-ari ng infernal insects, at para makumpirma ang kanyang hula, inilagay niya ang bote sa kanyang silid. Kaya naman, inalis ni Shinra si Kerim bilang sospek, at hinanap si Reka. Samantala, ginagamit ni Reka si Tamaki, na palaging humahanga sa kanya. Kiniling niya kay Tamaki na maghanap ng maliliit na bata para sa kanya sa kadahilanang maaari niyang linisin ang mga bata upang maiwasan ang mga ito na maging infernals. Ngunit sa katunayan, ang layunin ni Reka ay upang ibahin ang anyo ng mga bata sa mga infernal gamit ang mga infernal insects, at sa gayon ay upang mahanap ang mga taong makatiis sa kapangyarihan ng mga infernal insects. Tinatawag silang mga infernal para sa evangelist ng organisasyon sa likod ni Reka at tila sila ay may malaking kapangyarihan. Sa sandaling ito, nakahanap na si Reka ng isang infernal para sa evangelist at malapit nang mag-cast ng mga infernal insects sa ibang mga bata, nang pigilan siya ni Tamaki sa oras. Hindi kayang tiisin ni Tamaki ang mga inosenteng bata na sinasaktan, kahit na siya ay nasugatan ng husto ni Reka. Habang malapit ng patayin ni Reka si Tamaki, ang kakayahang kanyang pinakawalan sa kanyang huling lakas ay nakita ni Shinra, at siya ay sumugod upang iligtas siya. Agad na nakipaglaban si Reka kay Shinra, na ang paraan ng pag-atake ay nakagulat kay Reka. Si Shinra pala ang taong compatible sa Adola Burst, ang hinahanap din ni Reka. Tila ang organisasyon sa likod ni Reka ay nag-aaral ng mga makapangyarihang puwersa upang makamit ang ilang layunin. Sa puntong ito, nalaman din ni Shinra na ang kanyang kakayahan ay tila napakabihira, dahil hindi lang si Reka ang interesado sa kanyang apoy. Ngunit hindi na siya makapag-isip pa habang nagpapatuloy ang laban. Sa sandaling iyon, aksidenteng nahulog si Shinra sa dibdib ni Tamaki, na naging dahilan upang ma-activate ang kanyang espesyal na pangangatawan. Kaya naman, habang sinusubukang gumalaw ni Shinra, nahubad niya ang kanyang palda. Kaagad pagkatapos, ang mga damit ni Tamaki ay nasunog sa pag-atake ni Reka at siya ay hinalikan ni Shinra sa pisngi, na nagpahiya kay Tamaki. Ang labanan sa pagitan ni Shinra at Reka ay nagpapatuloy pa rin,
at sa wakas ay nakita ni Shinra ang kahinaan ni Reka, ginamit ang kanyang mataas na kadaliang kumilos upang masugatan ang kalaban. Sa isang mapagpasyang sipa sa hangin, pinatumba ni Shinra si Reka sa lupa. Sa sandaling ito, hindi na magagamit ni Reka ang kanyang mga kakayahan, ngunit gusto pa rin niyang patayin si Shinra at pagkatapos ay lumikha ng apoy upang pagtakpan ang katotohanan na kinidnap niya ang mga bata. Kung paanong sinusunog ni Reka ang kanyang buhay upang buhayin ang kanyang kakayahan, ang apoy ay pinagyelo ni Kerim. Tila dito nagtatapos ang lahat, bago ang isang biglaan ngunit malakas na pag-atake ay pumatay kay Reka. Pagkatapos, ang pangalawang pag-atake ay direktang pumutol sa mga braso ni Woyan. Naramdaman ni Kerim na may mali, at nahulaan niya na ang mga pag-atake ay ginawa ng organisasyong kinabibilangan ni Reka, na may layuning patayin si Reka na nabunyag, upang hindi matuklasan ng iba ang kanilang mga lihim. Hindi minamaliit ni Kerim ang kalaban, at sa kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, agad niyang hiniling kay Shinra na lumikha ng alikabok upang harangan ang paningin ng mga umaatake. Pagkatapos, nagtutulungan sina Kerim at Tamaki upang lumikha ng isang landas ng yelo patungo sa posisyon ng umaatake. Nalaman ng mga umaatake ang kanilang sarili na nakalantad, at itinigil ang pag-atake. Ang operasyon ng espiya ni Shinra ay nagtapos sa pagkamatay ni Reka, ngunit naniniwala si Kerim na ang ibang mga company ay maaaring magkaroon ng katulad na mga problema, at nais niyang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Sa kalaunan, nakipag-alyansa si Kerim kay Shinra, na may parehong layunin. Si Shinra ay bumalik sa Company 8, habang si Tamaki ay pinarusahan ng Company 1 dahil sa kanyang pagkakasangkot sa kaganapang dulot ni Reka. Sa panahon ng kanyang parusa, si Tamaki ay pamamahalaan ng Company 8, kaya magiging miyembro nito pansamantala. Habang ang Company 8 ay nangangalap ng mga pahiwatig, si Hibana ay nagdadala ng bagong impormasyon na si King Raffles III ay nagpatawag ng isang pulong ng mga kapitan upang talakayin ang isyu ng Evangelist. Lahat ng mga kapitan ng Special Fire Force ay kailangang dumalo sa pulong. Kabilang sa mga ito, si Giovanni ng Company 3 ay may background ng Hijima Industries, at si Benem Aro ng Company 7, na kilala bilang pinakamalakas na bumbero, ay may kakaibang personalidad. Tila hindi siya nasisiyahan sa hari, kaya umalis siya sa gitna ng pulong. Ang layunin ng pagpupulong ay napakalinaw, nais ni Raffles III na ang Special Fire Force ay mag-all-out laban sa Evangelist. Bukod dito, iminungkahi ni Giovanni na dahil compatible si Shinra sa Adola Burst, dapat siyang protektahan ng ibang mga miyembro. Sina Hibana at Akitaro, na alam na ang tunay na layunin ni Giovanni ay dalhin si Shinra sa Hijima Industries para sa pagsasaliksik, ay tinutulan ang panukala. Pagkatapos ng pagpupulong, pumunta si Shinra sa kalapit na makina ng Amaterasu upang obserbahan ito, at nalaman niya na ginagamit ng makinang ito ang enerhiya na nabuo ng Adola Burst upang palakasin ang buong Tokyo. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Joker. Sa halip na labanan si Shinra, nagdala siya ng ilang impormasyon na ang nakababatang kapatid ni Shinra ay nagsisilbing pinuno ng Order for the Evangelist, na ikinagulat ni Shinra. Ngunit habang nang gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito, nawala si Joker. Si Shinra ay labis na nababagabag dahil alam niya na isang araw ay kailangan niyang labanan ng kanyang kapatid, na hindi ito ang resulta na gusto niya. Bumalik si Shinra sa Company 8, at napansin ng kanyang mga kasamahan sa koponan na tila may problema siya. Naliwanagan ni Akitaro, inihayag ni Shinra ang kanyang pakikipagtagpo kay Joker at ang mga alalahanin sa kanyang puso. Nalaman ng lahat ang ideya ni Shinra at nagpas siyang tulungan si Shinra na gumawa ng plano para iligtas ang kanyang kapatid. Isang araw, nang ang Company 8 ay nag-uuri ng mga pahiwatig tungkol sa Evangelist, natuklasan ni Shinra ang ulat ng pagsisiyasat tungkol sa pagbuo ng Company 8. Dahil ang lahat ay napaka-curious kung paano nabuo ang Company 8, inihayag ni Takehisa ang kasaysayan nito. Bago ang pagbuo ng Company 8, karamihan sa mga company ay hindi tinatrato ang mga infernal bilang mga tao, at brutal na papatayin ang mga biktimang ito na kusang nasunog, hindi alintana kung gaano kadurog ang puso ng kanilang mga pamilya. Ang ilang mga company ay sadyang pahihintulutan ng mga infernal na magdulot ng mas maraming pinsala, upang sila ay magantimpalaan ng higit pa sa antas ng panganib ng pagtaas ng misyon. Gayunpaman, hindi nais nina Akitaro at Takehisa na magdusa ang mga biktima bago sila mamatay, at naniniwala sila na ang pagpapahintulot sa kanila na mamatay ng disente ay isang paggalang sa buhay gayon din sa pamilya ng biktima. Kaya naman, binuo nina Akitaro at Takehisa ang Company 8. Noong una nang kulang sila sa mga miyembro, naisip ni Takehisa si Maki, na kilala niya habang naglilingkod sa hukbo. Naisip niya na si Maki, isang masipag at mabait na tao, ay isang perpektong kandidato para sa Company
kaya't iniimbitahan si Maki na sumali sa company. Sa pagtatapos ng alaala ni Takehisa, natuklasan ni Akitaro na minsang lumitaw ang Evangelist sa Asakusa, ang nasasakupan ng Company 7. Agad silang nagtungo sa headquarters ng Company 7. Pagdating nila sa Asakusa, nilinaw ni Akitaro kay Benem-Aro na nais niyang imbestigahan ang mga pahiwatig ng Evangelist dito. Ngunit tinanggihan kaagad ni Benem-Aro ang kanyang kahilingan dahil kinasusuklaman niya ang mga taong tapat sa hari. Sa sandaling iyon, isang kaganapan ng kusang pagkasunog ang nangyari, at si Benem-Aro ay agad na sumugod sa pinangyarihan. Nang nakikipagharap sa Infernal, si Benem-Aro ay nagdudulot ng maraming pinsala. Nalaman ni Shinra na iba sa mga tao sa ibang lugar, ang mga tao sa Asakusa ay sumasamba sa karahasan. Naniniwala sila kay Benem-Aro, na parehong pangalawa at pangatlong henerasyon, at ito ay isang dissenting ritual ng libing para sa kanila kung maaari silang patayin ni Benem-Aro pagkatapos na maging mga Infernal. Pagkatapos ng insidente, sumama ang Company 8 sa Company 7 sa muling pagtatayo ng bahay, umaasang maisakatuparan ng maayos ang plano ng investigasyon. Ang lahat ng ito ay nakita ni Benem-Aro, na nabawasan ang kanyang pagtatangi laban sa Company 8 at nagpas siyang mag-alok sa kanila ng tulong. Samantala, ang Evangelist na nagtatago sa Asakusa ay naglalahad ng isang plano laban sa Asakusa at Company 8. Sa gabi, nang si Benem-Aro ay naghahanap kay Akitaro upang talakayin ng isang plano sa pagsisiyasat, narinig niya ang pag-uusap nina Akitaro at Takehisa, at nalaman na ang kusang pagkasunog ngayon ay aktwal na dulot ng mga ito. Galit na galit, agad na inatake ni Benem-Aro sina Akitaro at Takehisa. Sa katunayan, ito ay pagsasabuatan ng Evangelist. Hindi alam kung ano ang nangyayari, nagkaroon ng maikling paghaharap si Akitaro kay Benem-Aro at nalaman niyang napagkamalan siyang sanhi ng kusang pagkasunog. Kahit na sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi naniniwala si Benem-Aro sa kanyang mga salita. Sa sandaling ito, ang natitirang bahagi ng Company 8 ay nagmamadaling tumulong, ngunit lahat ay napabagsak ni Benem-Aro. Habang sinusubukan ni Benem-Aro na tapusin ang Company 8, si Conroe, ang pinuno ng squadron ng Company 7, ay lumilitaw sa tamang panahon. Hindi siya naniniwala na ang mga miyembro ng Company 8 ay gagawa ng anumang bagay upang makapinsala sa iba, kaya ginagamit ang kanyang kakayahang pigilan si Benem-Aro. Si Conroe ay dumadanas ng isang sakit na magdudulot ng side effect ng pag-overdrawing ng kanyang buhay kapag ginamit niya ang kakayahan. Kung patuloy siyang lalaban, magdudulot ito ng hindi maibabalik na pinsala sa kanyang katawan at lalong lalawak ang sugat. Bagamat gustong patayin ni Benem-Aro ang mga miyembro ng Company 8, sinubukan niyang kumalma na handang makinig sa kanilang paliwanag dahil inuubos ni Conroe ang kanyang buhay para pigilan siya. Matapos makinig sa kanilang mga pag-amin, natuklasan ni Benem-Aro ang isang bagay na hindi normal, at plano niyang maghanap ng ebidensya. Sa sandaling ito, inihayag ni Conroe kung paano niya nakuha ang sakit. Si Conroe at Benem-Aro ay dating mga sibilyan na bumbero sa Asakusa, at sa panahon ng malaking sakuna, naabot nila ang kanilang pisikal na limitasyon dahil ginamit nila ang kanilang mga kakayahan upang iligtas ang mga tao. Noon lang, sinubukan silang salakay ng isang Infernal na tinatawag na Oni. Nang makitang si Benem-Aro ay papatayin na ng Infernal, itinulak ni Conroe ang mahinang Benem-Aro at nilabanan ang Infernal ng buong lakas. Matapos ang pakikipaglaban sa Infernal, nakuha ni Conroe ang sakit dahil sa kanyang kakayahan na overdraft. Sa makatuwid, si Benem-Aro ay naging tagapamahala ng Asakusa, at upang muling buuin ang mga resources pagkatapos ng sakuna, hinikayat ni Conroe si Benem-Aro na magtatag ng Special Fire Force Company 7. Sa pagtatapos ni Conroe sa kwento, sinalakay ng White Flag ang Asakusa. Ipinadala nila si Yona, na maaaring baguhin ang hitsura ng iba, upang lumikha ng maraming huwad na tao, na nagdudulot ng maraming hindi pagkakaunawaan sa mga tao ng Asakusa. Kaagad pagkatapos, ipinadala nila si Arrow, na pumatay kay Rekka, at ang assassin na si Haren upang lumikha ng maraming Infernal gamit ang mga Infernal Insects, upang mapatay nila ang mga espesyal na bumbero sa kaguluhan. Ang mga miyembro ng Company 8 ay mabilis na tumugon sa krisis, ipinadala sina Shinra at Arthur upang harapin si Arrow, habang ang iba at si Conroe ay may pananagutan sa paglikas sa karamihan. Sa kasamaang palad, ang Asakusa ay ginulo ni Yona, at walang gustong sumunod sa utos. Agad na pumunta si Conroe kay Benem-Aro, na pinaniniwalaan niyang mamumuno sa paglikas sa krisis. Sa sandaling iyon, hinuhusgahan ni Shinra ang lokasyon ni Arrow batay sa mga pag-atake, at sumugod doon kasama si Arthur, na sinundan ng isang matinding pakikipaglaban kay Arrow.
Habang unti-unting nangunguna sina Shinra at Arthur sa labanan, napagtanto ni Harin na malapit na silang matalo, kaya diretso niyang nilamon ang Infernal Insect, na naging isang infernal na may mga sungay, isang demonyo. Samantala, natagpuan ni Conroe si Venom Arrow. Inaasahan niyang si Venom Arrow ang mamumuno sa Asakusa sa krisis, ngunit si Venom Arrow ay umiiwas, sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang pansamantalang tagapamahala ng Asakusa. Kung si Conroe, ang dating master ng Asakusa, ay hindi nasugatan, hindi niya kailangang managot. Gayunpaman, ang paghihikayat ni Conroe ay gumising kay Venom Arrow, na sa wakas ay determinadong maging tunay na master ng Asakusa. Si Venom Arrow ay lumabas sa ere at nagsimula ng isang labanan kung saan inutusan niya ang lahat sa Asakusa na bugbugin ang kanilang mga impostor, sa wakas ay tapusin ang krisis sa kanilang sariling paraan. Kasunod nito, naramdaman ni Venom Arrow ang presensya ng isang demonyo, at nagmamadaling tingnan, para lamang makita si Shinra at ang demonyong naglalaban. Agad na sumali si Venom Arrow sa laban upang tulungan si Shinra. Gayunpaman, ang mga ordinaryong pag-atake ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa demonyo, habang ang makapangyarihang pag-atake ay maaaring sirain ang buong lungsod. Sa makatuwid, nagpasya si Venom Arrow na dalhin ang demonyo sa hangin upang patayin ito. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Conroe sa malayo na si Arrow, na umalis sa larangan ng digmaan, ay babalik upang salakayin si Venom Arrow. Ngunit hindi maisaaktibo ni Conroe ang kanyang kakayahang pigilan ito. Sa pagkabalisa, biglang naalala ni Conroe na maaaring lumipad si Shinra, kaya tinawag ang kanyang pangalan sa pag-asa. Natulala pa rin si Shinra sa kapangyarihan ni Venom Arrow nang bigla niyang naramdaman ang pagtawag ni Conroe. Wala siyang oras para isipin kung bakit niya ito nararamdaman, mabilis na lumilipad sa hangin para mapigilan ang pag-atake ni Arrow. Kaya naman, nailabas ni Venom Arrow ang kanyang makapangyarihan at nakakatakot na kasanayan, na tila lumilikha ng buwan sa kalangitan, na pinapatay ang demonyo sa isang iglap. Muli, ang plano ng White Clad ay nagtatapos sa kabiguan, at ang mga residente ng lungsod ay bumalik sa kanilang normal na buhay. Ang insidente ay naglalapit din kina Akitaro at Venom Arrow, na tinutulungan ang Company 8 na makakuha ng isa pang kakampi. Pagbalik sa headquarters pagkatapos makumpleto ang misyon, nakatanggap si Akitaro ng dalawang masamang balita ng sabay-sabay. Ang isa ay inayos ng Haijima Heavy Industries ang isang espiya na tinatawag na Victor sa Company 8 bilang miyembro ng pangkat ng forensic ng Company 8. Siya ay walang kapangyarihan, ngunit lingid sa kaalaman ng iba, si Victor ay may koneksyon kay Joker, at siya ay nagbibigay kay Joker ng impormasyon tungkol sa Company 8. Samantala, dahil ang Company 8 ay lubhang kulang sa isang inhinyero upang magpanatili ng kagamitan, si Akitaro ay nag-imbestiga at nakahanap ng isang mahusay na kandidato na nagngangalang Vulcan, isang taong walang kapangyarihan na may titulong God of Fire and Forge, at si Amaterasu ay mula sa pamilyang Vulcan. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na si Vulcan ay napupuot sa mga taong may kaugnayan sa Haijima, kabilang ang Special Fire Force. Gayunpaman, hindi sumusuko si Akitaro, hiniling niya sina Shinra, Arthur, at Iris na subukang hikayatin si Vulcan na sumali sa kanilang mga tripulante. Dumating si Shinra sa tirahan ni Vulcan upang ipahayag ang kanyang mga intensyon, ngunit tinanggihan siya ni Vulcan tulad ng inaasahan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Giovanni, ang kapitan ng Company 3, at binyantaan niya si Vulcan na sumali sa Company 3, na tinanggihan din. Si Shinra ay muling naghatid ng mabuting kalooban kay Vulcan, na nagpapahiwatig na ang Company 8 ay may maliit na koneksyon sa Haijima at orihinal na binuo upang iligtas ang mga tao. Naramdaman ni Vulcan ang kabaitan ni Shinra at bahagyang hinayaan ang kanyang pagbabantay, na sinasabi na ang kanyang pangarap ay lumikha ng isang mapagkukunan ng enerhiya na mas malakas kaysa sa Amaterasu upang muling buhayin ang mga patay na hayop. Gayon din, ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ni Vulcan ay dahil ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng alitan sa Haijima mula noong unang panahon, at sa oras na iyon ang lahat ng miyembro ng pamilya ay pinagbawalan na sumali sa Haijima o sa Special Fire Force. Ngunit si Giovanni, bilang isang estudyante ng lolo ni Vulcan, ay talagang sumali sa Haijima matapos ang lolo at ama ni Vulcan ay naging Infernals, na nagpapaniwala kay Vulcan na ang insidente ay sanhi ng Haijima at ni Giovanni. Determinado, tinanggihan muli ni Vulcan si Shinra. Kaya lang, biglang may kakaibang pakiramdam si Shinra sa kanyang mga paa, na tila nagsasabi sa kanya na papatayin ni Giovanni si Vulcan. Kaya naman, nagpasya si Shinra na manatili upang pigilan si Giovanni. Ngunit sa lalong madaling panahon, si Shinra ay nakita ni Giovanni habang nakabantay sa taas, at ang tusong tao ay gumagamit ng mga bitag upang mahuli si Shinra.
Sa katunayan, si Giovanni ay miyembro ng White Clad at isang espiya na nakatanim sa Special Fire Force ng Hyjima. Ang kanyang layunin ay upang agawin ang susi sa Amaterasu mula sa mga kamay ni Vulcan at ibalik sa organisasyon si Shinra, na may kakayahan ng Adola Burst. Samantala, natagpuan ni Vulcan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga kaaway mula sa White Clad na kadalasang artificial na lumilikha ng Infernals, at maaaring nauugnay sa kusang pagkasunog ng pamilya ni Vulcan. Walang espesyal na kakayahan si Vulcan, ngunit gumawa siya ng bagong kagamitan para magrebelde si Arthur laban sa mga kaaway. Ang kapangyarihang panlaban ni Arthur ay may kaugnayan sa paglalaro. Kung mas nagbibihis siya na parang isang kabalyero, mas magiging malakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang bagong kagamitan, sinimulan ni Arthur na salakayin at sirain ang mga kopya ng mga kaaway. Kung paanong unti-unti siyang nangunguna sa labanan, sinasaktan ng kaaway ang kanyang mount. Ang pagkawala ng basbas ng kanyang mount, si Arthur ay may kaunting kapangyarihan na lang upang labanan ang mga pag-atake. Sa ibang lugar, si Vulcan ay nanunood ng labanan sa bahay, ngunit na-knockout lang ni Lisa. Si Lisa ay dinala ni Vulcan, at palagi niyang tinatrato si Lisa bilang pamilya. Gayunpaman, siya pala ay isang undercover agent na inilagay ni Giovanni sa tabi ni Vulcan. Si Giovanni ay muling pumasok sa bahay ni Vulcan matapos makuha si Shinra. Binaril niya ang apprentice ni Vulcan na si Yu. Pinilit si Vulcan na ibunyag ang kinaroroonan ng susi ng Amaterasu, at sinira ang mga imbensyon ni Vulcan. Sa kalaunan, nakita ni Giovanni ang susi ng Amaterasu sa isang tumpok ng mga imbensyon. Bagamat desperado, hindi na nagawang ibalik ni Vulcan ang mga bagay-bagay maliban sa pagtanggap sa pagkawala ng lahat ng kanyang pinahahalagahan. Sa kabutihang palad, si Hibana, na nag-aalala na may mangyayari kay Shinra, ay nagtanim ng bug kay Iris. Nang naramdaman niya ang panganib, lumapit siya upang iligtas si Shinra. Nang hindi nakatali, si Shinra ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Vulcan at nakipaglaban kay Lisa, na naging transformed ng infernal insects, kaya ang kanyang apoy ay magnetic. Naipit sa apoy ni Lisa, hindi makapagpalabas ng mga pag-atake si Shinra, habang pinindot ni Iris ang mekanismo sa bahay ni Vulcan upang i-neutralize ang pag-atake ni Lisa, na nagpapahintulot kay Shinra na makalaya at mapabagsak si Giovanni. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sho, ang pinakamakapangyarihang kontrabida ng season, at ang kanyang paglitaw ay muling nag-activate ng kakaibang pakiramdam ni Shinra sa kanyang mga paa. Nakilala niya si Sho bilang kanyang kapatid sa unang tingin. Tuwang-tuwa siya at paulit-ulit niyang sinasabi na cute si Sho, sa pag-aakalang matutupad na niya ang hiling ng kanyang ina na protektahan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, biglang umatake si Sho, na nasugatan sina Shinra at Arthur. Habang malapit na siyang maglunsad ng higit pang mga pag-atake, lumitaw si Victor, nagmamaneho upang iligtas sina Vulcan at Yu, pati na rin ang mga miyembro ng Company 8. Habang paalis sila, tila gustong sumama ni Lisa kay Vulcan. Ngunit nang makita si Giovanni sa tabi niya, sa huli ay nagpigil siya. Ang labanan ay nagpapatuloy habang si Sho ay gumagalaw sa harap ng kotse upang pigilan si Victor, habang si Joker ay dumating upang gambling siya. Tila ayaw ni na Joker at Victor na kunin ni Sho si Shinra, at mas parang walang kinakampihan na puwersa sila para mapanatili ang balanse ng sitwasyon. Si Joker ay nagpakita ng matinding lakas, na nakatapat kay Sho, at nang dalhin ni Victor ang iba sa ligtas na lugar, umalis si Joker sa laban. Sa susunod na eksena, dinala si Yu sa ospital at sa kabutihang palad ay wala na sa panganib ngayon. Nandito rin si Vulcan na sinasamahan si Yu. Iniisip kung paano ililigtas si Lisa kay Giovanni dahil naniniwala siyang kontrolado lang si Lisa ng mga kontrabida. Nang malaman niya na walang ibang paraan na mas mahusay kaysa sa pag-asa sa lakas ng Company 8, pumunta siya sa headquarters ng Company 8 sa imbitasyon ni Shinra, kung saan naramdaman niya ang maayos na kapaligiran ng mga tripulante, at nalaman niya ang kanilang layunin upang gawing mas masaya ang mga tao sa mundong ito, tulad ng inaasahan niya. Sa kalaunan, pagkatapos bisitahin ang lapida ng kanyang ama, nagpa siya si Vulcan na sumali sa Company 8. Pagkatapos ng serye ng mga misyon, ang mga miyembro ng Company 8 ay may maikling panahon ng mapayapang buhay. Si Akitaro at ang kanilang mga kaalyado ay nagpahayag ng mga pahiwatig sa White Clad, nalaman na si Giovanni ay umalis sa Special Fire Force kasama ang higit sa kalahati ng mga miyembro ng Company 3 pagkatapos matanggap ang susi sa Amaterasu, kaya ngayon ang Company 3 ay natitira na lamang sa titulo nito. Samantala, si Vulcan ay gumagawa ng mga bagong kagamitan para kina Akitaro at Maki, na nagpapahusay sa kabuoang lakas ng mga tripulante. Tungkol naman kay Victor kasama si Joker, dumating siya sa larangan ng digmaan kung saan lumitaw si Sho,
sinusubukang maghanap ng ilang mga pahiwatig sa lokasyon ng White Clad sa pamamagitan ng mga bakas. Nag-isip din sila tungkol sa kakayahan ni Sho, sa paniniwalang si Sho ay may kakayahan ng Adolo Link, na maaaring nagpapaliwanag din kung bakit may kakaibang kakayahan si Shinra na mahulaan kung ano ang iniisip ng iba. Sa ibang lugar, si Shinra, na napagtanto ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ni Sho, ay pumunta sa Asakusa kasama si Arthur, umaasa na sanayin sila ni Benimaru. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay, natututo si Shinra ng bagong paraan sa pag-atake. Habang pinipiga niya ang apoy sa ilalim ng kanyang mga paa, ang bilis nito ay agad na umaabot sa isang pambihirang tagumpay kapag pinakawalan. Bukod dito, tinuturuan ni Benimaru sina Shinra at Arthur ng ilang sinaunang martial arts. Di nagtagal, nalaman ni Victor ang kuta ng White Clad, isang inabandunang daanan ng subway tulad ng isang maze ng lupain. Pagkaalam nito, nagsimulang maghanda ang mga tripulante para sa ganap na pag-atake sa susunod na araw. Sa gabi, biglang nagising si Shinra sa pamamagitan ng pag-activate ng Adolo Link, at ang figure ni Iris ay lumilitaw sa kanyang isipan, na tila muling nagbabadya ng isang bagay kay Shinra. Ang eksena ay dumating sa susunod na araw nang ang Company 8 ay pumunta sa kuta ng White Clad, na natuklasan lamang ng maaga sa isang fort. Gumagamit ng malaking usok ang mga kaaway upang ikalat ang mga tripulante sa iba't ibang lokasyon, na nagbabalak na patayin sila ng paisa-isa. Habang umaalis ang usok, nakita ni Iris ang sarili na may kasamang dalawang Tamaki Kotatsu. Hindi niya masabi kung alin ang totoo, habang ang isa sa kanila ay biglang nag-activate ng espesyal na kakayahan ni Tamaki, na agad na naglantad sa impostor. Mabilis na tumakas ang impostor, ngunit sina Iris at Tamaki ay nakatagpo ng isa pang assault ng kaaway. Upang talunin ang assault, si Tamaki ay nagbagong anyo bilang isang babaeng pusa at hinarangan ang mga pag-atake, na sinusundan ng kanyang espesyal na kakayahan na muling naisa-aktibo, na naging sanhi ng assault na makaramdam ng masayang init at mawala ang espiritu ng pakikipaglaban. Sinunggaban ni Iris ang pagkakataong maglunsad ng palihim na pag-atake, na humantong sa kanya at ni Tamaki sa isang kumpletong tagumpay. Samantala, si Maki, na nag-iisa, ay tumakbo sa kanyang mga kaaway. Ina-activate ni Maki ang sandata na ginawa ni Vulcan. Ito ay tulad ng isang lumulutang na canyon na tumutulong kay Maki na talunin ang maraming mga kaaway at mapigilan ang mga pag-atake. Sa huli, natalo ni Maki ang huling kalaban sa isang suntok. Tulad ni Maki, nag-iisa rin si Takehisa, at kailangan niyang harapin ang archer na si Arrow. Sinuri ni Takehisa ang mga kahinaan ni Arrow sa panahon ng labanan, na nagbabalak na talunin siya sa malapitan na labanan, ngunit naitaboy ito ng lakas ng sabog ng kalaban. Dahil hindi makalapit si Takehisa kay Arrow, inilabas niya ang kanyang sniper rifle, nagpaputok ng malakas na putok upang masugatan si Arrow habang sabay na knockout. Sa kanyang malakas na paghahangad, nabawi ni Takehisa ang kanyang pagbangon, nadagdagan ng lakas ng bala sa pag-atake ni Arrow, at pinaputok ang huling bala, na natalo ng lubusan si Arrow. Sa ngayon, si Takehisa ay nawalan ng lakas sa pakikipaglaban at mahinang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, may isa pang kaaway sa lalong madaling panahon, at sa kanyang maraming kopya, hindi maaaring saktan ni Takehisa ang kanyang tunay na katawan. Nang malapit ng patayin si Takehisa, tinulungan siya ni Arthur. Nagagawa niyang itanghal ang dula ng Knight Saving the Princess, na pinahusay ang kanyang lakas. Gamit ang bagong sword technique na natutunan niya mula kay Benimaru, na nakakaunawa kung nasaan ang kalaban, pinapatay ni Arthur ang kalaban sa isang malakas na galaw. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan, sina Akitaro at Vulcan ay tumakbo kina Giovanni at Lisa. Saglit na nagising si Lisa nang makaharap si Vulcan, ngunit pagkatapos ay bumalik sa pagka-brainwashed pagkatapos marinig ang boses ni Giovanni. Pagkatapos, sasalakayin na ni Lisa si Vulcan, ngunit pinigilan ni Giovanni, dahil gusto niyang kutsain si Akitaro dahil hindi niya nalaman ang katotohanan tungkol sa Infernals matapos mag-imbestiga ng mahabang panahon, habang ang White Clad na kinabibilangan niya ay matagal nang alam ang lahat. Habang tinatapos niya ang kanyang mga salita, inutusan si Lisa na umatake. Si Akitaro man o si Vulcan ay walang mga espesyal na kakayahan, kaya nahihirapan na harapin ang mga pag-atake ni Lisa. Ngunit si Akitaro bilang kapitan ay may maraming karanasan sa pakikipaglaban, at gumagamit siya ng mga granada na pamatay-apoy upang sirain ang mga tentacles ng apoy ni Lisa, na naging sanhi ng pagkahulog niya mula sa hangin. Nang makita ito, nagmamadali si Vulcan para iligtas siya. Sa oras na ito, nanambalik si Lisa, ngunit hindi nagtagal para makontrol ni Giovanni. Kinulong niya ang leeg ni Lisa gamit ang isang mainit na bakal na cable at binyantaan si Vulcan na patayin si Akitaro.
Sa kabila ng kanyang pag-ayaw, hinila ni Vulcan ang gatilyo kay Akitaro para panatilihing buhay si Lisa. Natutuwa si Giovanni na nakikita silang umaatake sa isa't isa. Nasiyahan dito, pinalaya niya si Lisa, ngunit sa kanyang sorpresa, sina Vulcan at Akitaro ay agad na naglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Lumalabas na noong nagpaputok si Vulcan, alam niyang nakasuot ng bulletproof vest si Akitaro. Sinubukan ni Vulcan na atakihin si Giovanni gamit ang espesyal na baluti, ngunit si Giovanni, na binago ng mekanikal, ay tila imyon sa lahat ng mga pag-atake. Habang sila ay nagsisikap na talunin ang kalaban, si Giovanni, gayunpaman, ay nananatiling kalmado at nagbubunyag pa ng isang lihim ng Adola Burst sa kanila. 250 taon na ang nakalilipas, ang mundo ay nakaranas ng isang malaking sakuna, ang pinagmulan nito ay talagang nagmula sa malaking bilang ng Adola Burst ng Amaterasu. Gayun din, ang paglitaw ng mga infernal insects ay nauugnay din sa Adola Burst, isang espesyal na apoy na maaaring makagambala sa mga bagay na nauugnay sa init, maging sa oras at espasyo. Natatawa si Giovanni na ang mga tao sa mundong ito ay sumasamba kay Amaterasu bilang isang Diyos, nakatumbas ng pagtrato sa killer bilang isang benefactor. Bago humingi ng karagdagang impormasyon si Akitaro, nakamit na ni Giovanni ang kanyang layunin at nawala. Kinailangan lang pala niyang kaladkarin ang mga miyembro ng Company 8 hanggang sa mahanap ni Shinra si Sho. Samantala, naramdaman ni Shinra, kasama si Victor, ang lokasyon ni Sho batay sa Adolo Link, at sa kanilang paghaharap, napagtanto ni Shinra na hindi siya kailanman itinuturing ni Sho bilang isang nakatatandang kapatid, kaya agad siyang nahulog sa isang labanan kay Sho. Si Sho ay may kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na ihinto ang oras, kaya madali niyang makontrol ang pangkalahatang sitwasyon. Si Victor, bilang isang walang kapangyarihan, ay maaari lamang manood ng labanan mula sa gilid, at malinaw niyang nakikita kung gaano kalakas ang kakayahan ni Sho, na nagpapayo kay Shinra na umatras. Ngunit hindi naniwala si Shinra sa mga salita ni Victor at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Sho. Kahit anong atake ang gamitin ni Shinra, hindi niya kayang saktan si Sho ngunit nasugatan siya ng husto ng kalaban. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Shinra, dahil ang kanyang kalooban na maging isang bayani at iligtas si Sho ay sumusuporta sa kanya sa lahat ng oras. Siya ay huminahon, inaalala ang pakiramdam niya nang ginamit ni Sho ang Adolo Link. Pagkatapos, sinubukan niyang i-activate ang kakayahan, matagumpay na kumonekta kay Sho. Dahil may bahagi si Sho sa kakayahan ng Evangelist, tila nakuha rin ni Shinra ang kakayahan. Sa bagong nakuhang kapangyarihang ito, nawala si Shinra sa harap ni Sho at pagkatapos ay muling lumitaw sa likuran niya, na ikinagulat ni Sho, na nag-iisip na binigyan din ng Evangelist ng kapangyarihan si Shinra. Sinuri ni Victor ang pagkawala ni Shinra, nalaman na ang bilis ni Shinra ay malamang na lumampas sa liwanag sa sandaling iyon, at ang kanyang katawan ay naghiwa-hiwalay at nagreporma sa napakaikling panahon na ito. Gayunpaman, ang gayong bilis ay maaaring bumuo ng isang black hole sa panahon ng proseso, na sinisira ang lahat. Ngunit si Victor, bilang isang baliw na siyentipiko, ay gustong makita ang mundo na magugunaw, kaya hindi niya isiniwalat ang panganib kay Shinra. Samantala, nakatapat si Shinra kay Sho. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga pinsala ni Shinra ay lumalala ng lumalala, at ang kanyang enerhiya ay malapit ng maubos. Kung maabot ni Shinra ang limitasyon ng paggamit ng enerhiya kapag nasira ang kanyang katawan, mananatili siya sa estadong iyon magpakailanman, nakatumbas ng kumpletong kamatayan. Hindi nag-aalala si Shinra, dahil pamilyar na siya sa Adolo Link at pagkatapos ay ginamit niya ang kakayahang ito upang maitanim ang kanilang mga alaala sa pagkabata sa utak ni Sho. Si Sho ay labis na nalilito tungkol sa alaalang ito, sa lalong madaling panahon na pagtanto na malamang na tinanggal ng Evangelist ang ilan sa kanyang alaala. Ang nakagagalit na alaalang ito ay nagpaluha kay Sho, at nag-aalinlangan siya sa kanyang pananampalataya sa Evangelist. Nang bumalik si Sho sa realidad, natuklasan niya na hindi sinasadyang natusok niya ang katawan ni Shinra. Iyon ay nang lumitaw si Haumea. Siya ay isang miyembro ng White Clad at mayroon ding kakayahan ng Adola Burst. Inihayag niya ang layunin ng Evangelist na magtipo ng ilang bilang ng mga nagtataglay ng Adola Burst upang magdulot ng panibagong sakuna sa mundo. Si Haumea ay medyo makapangyarihan. Habang naglalabas siya ng mga electromagnetic wave na humahadlang sa utak ng tao, nawala ng malay si Sho at kinuha ni Yona. Pagkatapos, sinusubukan ni Haumea na kunin si Shinra, habang ang mga miyembro ng Company 8 ay humarang. Gayunpaman, maliban kay Arthur na nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan, ang mga pag-atake ng iba ay hindi epektibo laban kay Haumea.
Kaya naman, nanatili si Arthur upang kaladkarin siya habang ang iba ay nagkakaroon ng pagkakataon na iligtas si Shinra. Doon gumuho ang tunnel dahil nasira ang istruktura ng mga pag-atake ni Shinra at Sho. Parehong ang White Clad at Company 8 ay agad na umatras sa tunnel. Bagamat nakuha ng Company 8 ang layunin ng Evangelist, si Shinra ay malubhang nasugatan sa proseso. Upang pagalingin siya, dinala siya ni Akitaro sa headquarters ng Company 6, nakaanib ng Great Soul at namamahala sa medikal na paggamot sa mundong ito. Agad na ginamit ni Kapitan Kayoko ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Shinra, at dahil napapabuti ng Adola Burst ang pangangatawan ng may-ari, gumaling si Shinra pagkatapos ng 3 araw. Pagkagising, nagsimulang mag-alala si Shinra sa kalagayan ni Sho, hanggang sa lumitaw si Captain Burns ng Company 1. Sa pakikipag-usap kay Burns, nalaman niya na itinatago ni Burns ang katotohanan tungkol sa sunog na naranasan ng kanyang pamilya. Galit na galit si Shinra. Kung pinili ni Burns na iulat ang katotohanan, hindi sana lumaki si Shinra bilang isang mamamatay tao. Walang pakialam, hinamon ni Burns si Shinra. Kung manalo siya, ihahayag ni Burns ang lahat tungkol sa sunog. Sa panahon ng laban, hindi ma-activate ni Shinra ang kakayahang mag-teleport dahil diniskonekta niya ang Adolo Link kay Sho. Ngunit si Shinra ay lumakas ng husto, gamit ang mga bagong kasanayan upang masira ang mga depensa ni Burns, at pagkatapos ay pinagtagumpayan upang masaktan siya. Nagulat si Burns sa paglakas ni Shinra at nagpas siyang sabihin kay Shinra ang katotohanan tungkol sa sunog. Ang sunog ay sanhi ng White Clad, at si Sho ay na-transform sa isang pyrokinetic ng mga infernal insects, na nakakuha din ng Adola Burst. Samantala, ang ina ni Shinra ay naging isang infernal na demonyo. Nang hinahanap niya si Sho, nakita niya ang Evangelist, dahilan para masunog ang kanyang mga mata. Ayon sa White Clad, naniniwala sila na ang Evangelist ay ang Diyos ng araw, at sino mang tumingin ng diretso sa araw ay masusunog ang kanilang mga mata. Kaya naman lahat sila ay nakapiring. Nakita ni Burns ang infernal na demonyo sa panahon ng rescue operation, at ang aura ng Evangelist sa katawan nito ay nasugatan ang kanang mata ni Burns. Nang malaman ang katotohanan, si Shinra ay nalilito. Noon pa man ay gusto niyang maghiganti sa panloob, ngunit hindi niya inaasahan na ang infernal ay ang kanyang ina. Ngayon ay nagpasya na siyang hanapin ang kanyang ina at gumawa ng paraan para maibalik ito sa normal. Dito nagtatapos ang unang season ng anime na ito. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong upload. Salamat sa panunood. Si Ryoma ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng 3 kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Ryoma ay comfortable pa ring namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito.
Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang isang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asul at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asul, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hios at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hios na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers, at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay, at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit patungkol sa mga slime mula sa kanya.
Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpasya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang mag-chant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga istatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala.
Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elio ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elio ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurers guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang i-shoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluhin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raima sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raima na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raima na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi.
Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Ryoma sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia, at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon, at walang sinuman ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Ryoma lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng Duke at ang Guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Ryoma sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga istatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng Duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Hiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sinumang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Ryoma kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika, na tinanggap ni Ryoma. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Ilya na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala. Samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yon, hiniling niya na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Ryoma ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng Firewall, Ice Arrow, Water Spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Ryoma kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage.
Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Elia at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawan ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elia na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Ginagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa di kalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugaran ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpasya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon.
Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng Duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabinyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at spatial magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng Duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang Duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elia sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 na taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ng tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling punan nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang phenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon nitong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpasya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknik sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanting piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng 2 perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal.
Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan, dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpasyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa bamboo forest. Tumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa bamboo forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng isang 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na syempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa bamboo forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho.
Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fi at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang healing slimes. Si Fi at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga healing slime na pagalingin ang binti ni Fi sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fi at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na 3 babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raymond ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raymond na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisipsip ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elia, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada. Sinusubukang supalan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga istatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw.
Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, 9 na iba't ibang limberbird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raimo na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limberbird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Elia na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang phantom limberbird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang ika-10 kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Dito nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Salamat sa panunood.